Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Brakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, wala po ngayon ang main host natin, si Father Pep. May importante po siyang appointment. So, anyway po, dalawa po kami sa booth ngayon. May kasama po ako, no? And today is November 26. Yan, Huwebes. It is the 34th Thursday in Ordinary Time. Yan, pa-end na po ang liturgical calendar natin, no? Dalawang araw na lang mag-e-end na, no po, at panibagong on Sunday, panibagong calendar, parang New Year po, no? Parang New Year sa Sunday, first week of Advent. Yan, kakaibo po ang liturgical calendar natin. Hindi po siya yung January to December po. Yan po yung sa atin, November nag-uumpisa after Christ the King. And meron pong santo na kapiyastahan niya ngayon, November 26, si Blessed James Alberion. Siya po ang founder ng Pauline family, Saint Paul. Yan, mamaya po tatalakayan namin ng konti yung buhay niya. Yan. So, kasama ko po ngayon sa booth ang Friday girl, pero ngayon Thursday muna. Bukas nandito pa rin po siya. Of course, si Sister Daisy. Bati ka muna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Friday Girl na nandito sa Thursday ngayon na episode ng ating Barkadahan kay Kristo. Ako po ay nagagalak na kahit papano ay makakasama ko ngayon sa araw na ito si Sister Zon para sa isang mahalagang talakayan din na kasunod ng ating mga naunang talakayan sa mga nakaraan na mga araw. Diba, Sister Zon, no? So, yun, binabati ko nga pala lahat ng mga parents po na dumalo kanina sa Assumpta Technical High School. Sila po ay dumalo, nag-take time sila para sa mga anak nila at nag-recollection po sila ng half day. Pero ako po ay talagang na-bless sa kanilang naging reaction at sa kanilang pag-participate. No? Napakaganda, sarap nilang maging audience. Sige, mamaya siguro ikwento mo ng konti, no? Pati yung topic mo, no? Yan sa kanila. Okay, umpisa na po. Makipagtalakayan po kayo sa atin. Napakaganda po ng talakayan natin ngayon. End times, no po, na siguro alisin natin ang takot. Yan. Ito po, dito po kayo mag-text sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At sa atin naman mga gustong sumali sa Connect Ka Katekista program, i-type lang po ninyo ang inyong pangalan, tapos space, school, parish, vicariate, or address, and then send to 0927-891-0966. Again, 0927-891-0966. Okay, at kung gusto niyo naman pong manood sa internet, live streaming po, www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Ayan. At kung gusto niyo naman pong mapakinggan ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook po. Facebook account name is Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Ayan. Thank you po kay Sister Zon Basco at kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts and SMS program. Okay, yes. Ayan, sige, gagamitin po natin ang Tagalog na Bible. May they be one Tagalog Bible para sa gospel po natin ngayon. Babasahin po ni Sister Day. Ang ating mabuting balita galing sa aklat ni Lucas, chapter 21, verses 22-28. Kapag nakita ninyong napapaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan.
Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw na pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang mga pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa takot, sa tabak, at ang ito'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matapos ang pananambang itatakda sa kanila. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay magsisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip na sa mga kapahamakang darating sa kanilang sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong ito, sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating sa nasa alapaap at may makapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumangala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Yan po. Napakaganda po ng gospel. Actually po, karugtong po ito ng mga sunod-sunod na gospel. Dugtong-dugtong po siya. No? At synoptic gospel po siya. Pagka po sinabi nating synoptic, nandoon din po sa gospel ni Mark. At ni Matthew, Mateo. At kagaya po kahapon nung napag-usapan namin din po at kung nakinig po kayo, guest po namin si Archbishop Dong, ng mahal nating Arsobispo, napag-usapan din po natin ito, at nabanggit ko rin kahapon na itong gospel narrative na to talagang ang fini-feature niya mga calamities, mga nakakatakot na bagay, pero nasabi ko nga na kung ganun man ang nararamdaman natin, be joyful kasi someday darating ang Panginoon at mamimit natin siya. And today's gospel, ang nakita ko pong napakagandang talakayin ay yung pinakahuli, verse 28, The most important word sa ebanghelyo natin ngayon. Sabi niya, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand. Yan. Kasi po tayo, ngayon po nabubuhay tayo parang nasa giyera tayo ng good and evil Spiritual warfare. Although kahit na ganon, alam natin na hopeful pa rin tayo na darating ang kaligtasan natin, the coming of our redemption. So, wag po tayong matakot kahit na nararamdaman natin yung mga nababasa natin sa gospel. Actually, yung mga tao, takot nga, sabi ko nga, takot basahin yung the last book in the Bible, Revelation, kasi doon din makikita yung mga nakakatakot na bagay, Pero sabi nga, we should approach yung end ng liturgical natin with focus sa joy. Na nalalaman natin that soon we will meet Jesus. Kaya kung ano man yung mga nakakatakot na nararanasan natin ngayon, mga bagyo, mga calamities, someday we will meet Jesus. And pag na-meet natin ang Panginoon, it will be either sa last day natin, sa kamatayan natin, or sa second coming ng ating Panginoon. Yan. So, kung kailan po, of course, hindi natin alam, pero kahit na po ganon, let us be joyful. Kasi alam natin, sa ayaw at sa gusto natin, darating siya. And He will bring us to a life of joy in His kingdom. Oo, no?
Okay, so Sister Day, yung reflection mo naman. Oo. So sa mga nakaraang mga ilang araw, Sister Zon, no? Ako ay nagkakaroon ng konting pagnanasa, no? Na magkaroon ng konting pagbabalik tanaw o reflection sa aking buhay. No? Kasi nga, ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa end times. Pag end times, parang yun na rin ang kasama na yung last judgment doon, hindi ba? May halong takot, pero may halo ding excitement. Bakit? Natatakot ako kasi sa physical pain na in-expect ko. Baka mamaya magbuntugan yung earth at saka yung para bang yung mga tipong nakikita natin sa yung physical pain. Or no? maybe Takot ako sa physical pain. No? Pero pag naaalala kong ibig na sabihin na tunay na ibig sabihin ng end times, parang nararamdaman ko nung 4th year high school ako na malapit na ang graduation. Excited na ako. Natapos na yung mga paghihirap ko sa high school. Pag mga exams, mga tests. So parang, yes, mission accomplished. Tapos na. Yung ganyan, di ba? Yun ang, kaya that is why I feel excited. Lalo-lalo na ngayon, Sister Son, kung napapansin mo yung binasa ko kanina, parang yun ang nangyayari ngayon lalo na sa isang parte ng mundo, kung saan nandun yung gera, no? Gumigera ngayon ng mga superpowers natin. At kagabi lang, nung pauwi kami galing dun sa namatay na in-law namin sa Manila, along the highway, makikita mo ang liwa-liwanag ng buwan. Ang gandang tingnan. That is hope pagka nakikita mo yung ganon. Yung mga natural phenomenon, yung mga ganyan na uri na hindi natin nakikita, ilang siguro a month ago, no, may mga nakikita tayo, tapos yung dalawang yung sun at moon, makikita mo nagsama sa isang picture, no? Yung mga ganyan na hindi natin nakikita, oo nga, ito nga yung sinasabi ng mga signs of the time. Yun. So kapag nakikita ko yun, Sister Zone, yun na nga, halong takot dahil nga sa physical na pwede nating danasan, but at the same time, it's a graduation, no? Yung pagtatapos, paghahanda na sa ating pag-uwi, di ba? Dahil sabi nga ng Panginoon, ako ang consolation ko sa sarili ko at sa mga mahal ko sa buhay, dahil tinatanggap namin si Jesus sa buhay namin, so safe na kami. Ibig ko sabihin, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ako ang simula at ang katapusan. O hindi kung kasama mo siya sa simula, di kasama mo rin siya sa katapusan. Hindi ba, Sister Zon? Yun ang feeling ko, kaya medyo naalis yung takot ko. Halos, actually, pagka nagsisilbi ka sa Panginoon, mawawala talaga ang takot mo eh. Totoo Kaya ka yun. lang matatakot kapag alam mong, wow, ang dami kong kasalanan. Tama. Matatakot ka ng konti. Pero once na na-realize mong, oo nga, walang perfect na tao, nagkakasala din tayo. Pero in spite of that, may nagagawa rin tayong maganda kahit papano. Hindi ka matatakot. No? Kasi hindi mo makakalimutan, Lord, kahit na ganito lang po ako, simple lang po ako, meron hindi alam ang mga tao na ginawa kong mabuti. So, hindi ako natatakot sa ganyang mga pangyayari. It's always between you and God naman di ba? So, dito sa mundo, it's always good to please God rather than others. Kasi ang God talagang lahat ng mga nasa kalooban mo, alam niya yung mga kapwa natin, hindi naman nila alam yun. So, at saka lahat tayo, you cannot judge. Ako I believe lahat tayo, kahit na yung sabihin mong iniisip mong masama yan, lahat tayo may ginagawang hindi nalalaman ng iba. Na mabuti. Yun, na tayo lang ang nakakaalam. At ang Diyos. Kaya, the kaya, Supreme God, the Supreme Judge. Kahit na sabihin mong, uy, yung taong yan masama. Pero hindi natin alam. Deep inside, may ginawa siya, may tinulungan siyang mahirap, may tinulungan siyang, may binigyan siya ng trabaho, ganon. Hindi natin, kasi yung nasa puso lang ang nakakakita, ang Panginoon lang. Di ba? Kaya sabi nga ng ating Panginoong si Kristo sa atin, no? Do not judge. Sabi niya, because the measure you use na ang gagamitin mong pangsukat ay siyang paggagamitin pangsukat sa iyo.
no? Oo. Kasi meron sa psychology din yung the way you judge a person is the way who you are. Kaya alam mo siyang i-judge na ganun daw, no? So ang lagi kong sinasabi sa sarili ko when I do something at ikaw ay nami-misjudge, no? Lagi sinasabi ni Danny sa akin to noon nung buhay pa siya. Kasi nakikita nga niya yung efforts ko. At minsan meron ka maririnig na mga negative na reaction pa sa mga ginagawa mo kahit na maganda na, no? Ay, oo, lahat tayo. Agad niyan sasabihin sa akin, Sister Zon, ganito, Mami, sabi niya, tandaan mo, sa ginagawa mong yan, ang boss mo ay ang Panginoon. No? Ano man ang sabihin ng kapwa mo, sa kanila na lang yon. Importante, nagkakaintindihan kayo ng Diyos. Ang swerte naman, ang swerte mo sa mister mo. Ay talagang Grabe. swerte ako, Sister Zon. Siya ang pinaka-best gift na binigay ng Lord sa akin. Nakangiti siya niyan sa heaven. 4 years na nga siya sa heaven ngayon, sa 28 4 Sabado. 4 years years. na siya sa So, heaven. swerte Buti mo. pa siya. Oo. Ang daya niya. Oo Sabi nga. namin, sabay kami. So, yun nga, no, yung totoo yun na kahapon nga napag-usapan din namin sa gospel dahil nga karugtong ito, no. Lahat tayo, sabi ko nga sa kanila, kay Archbishop tsaka kay Among, hindi lang po kayong mga pare ang nakakaranas ng persecution, kahit kaming mga lay. Yes. Sabi ko oo. nga sa kanila, Basta't nagsiserve ka, nakakaranas. ganun eh. So, habang ginagawa mong mabuti yung trabaho mo, talagang ipe-persecute ka, sabi ko nga sa kanila, no. So, totoo po yun. Pero, hindi tayo dapat malungkot kasi, in the end, mamimit natin ang Panginoon sa tamang panahon, sabi nga nila. Oo nga. As long as nagtatry kang magpakabanal, sa tamang panahon, Sa mamimit tamang mo panahon. Aldab na aldab. Oo, ang Panginoon. Oo, sa bagay naman, Sister Zon, di ba? Ang original na pinanggalingan ng tamang panahon na yan ay ang ating Bible, di ba? Sa Bible, Oo, Actually, tapos- pinulot lang nila doon. Doon. Which is good naman eh. Ako natutuwa ako sa kapatid nating sa batang yan kay kay Alden, no. Siya ay magandang role model ng kabataan ngayon. In the middle of the kind of a culture we have sa mga kabataan na nag-aalala ko para sa mga apo ko. Pero pag may nakikita kang meron pa rin ganyan na mga bata, na mga kabataan, nakakaroon ka ng sense of hope. Ay, mangingibabaw pa rin ang tama at ang mabuti. Yung gano'n. Tipong ganyan, Kasi pag lola ka, Sister Zon, naku, pati yung future tinatansya-tansya mo na para sa mga apo mo Nakakatakot, no? Yung ganun, mga tipong ganun. Kaya lang, do not be afraid, sabi ng Panginoon, for I will be with you always. Naku, yun ang lagi kong inaano sa sarili ko pag ako'y nagkakaroon ng mga anxiety. So, lagi kong sinasabi yun, pagkasama mo naman ang Panginoon, napakikatatakot mo, sabi ko. Yun nga. Kasi gabi-gabi, Sister Zon, nilalagay ko sa kamay ng ating Panginoon. Doon sa altar ko, tabing-tabi ng kama ko Nilalagay ko palagi sa kamay ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Pati yung mga nagpapatulong na magdasal sa akin. So pag nilagay ko nandun, pinas-break ko na kay Lord Jesus Christ, ano pang aking alalahanin, di ba? So that is the use of prayer. Yun. So, yun nga, no? Tapos yun nga ang natutunan natin, yung marunong tayong maghintay. Ako, kung minsan, guilty din ako dyan, no? Yung, yun nga, kung minsan, naiinip tayo. Tapos, kaya, yun nga, ang isang lesson nga nung Aldab, di ba? Yung marunong silang maghintay. Maghintay, kaya nga tamang panahon. Parang sinesermonan ko ang sarili ko. Bakit naman? Kasi kung minsan, di ba, Gagad ka rin kamukha ko. Kailangan mong maghintay sa tamang panahon. Totoo yun. Kasi may ano ba yun, pag may tiyaga, may nilaga. Di ba ganon? Merong idinudulot na maganda yan ang paghihintay. Kaya maghintay. Merong awit na ganon, Sister Zon, maghintay ka lang. Gustong-gusto ng mga ko sa PPJ yan yung maghintay ka lang. Pag pinatutugtog ko yun dun sa covered court, pag bago ang misa, naku, sinusundan ng mga inmates yan, mga nasa selda. Meron tayong Sister Zon. Pwede na ba ngayon o mamaya? Sige. Pwede pa. Sige, ito, sabi niya. Sister Zon at Day, sabi niya. Good PM po. Kalago na gospel tamo. Makatakot ya mensahe pero dapat tamo magnervyos. Kasi balo tamo abe taya lagi ingino. Lalo na manalig tamo at gagawa tamong mayap.
Amen. Alam ko na Totoo kung yun. sino yan, si Migs. Si Migs. Alam ko na yung Oo, dating ng mga text yung niya eh. style ng ano niya. Ang Thank you, husay Migs. at saka ang husay yan. niyang mga pampangan. Ay, oo. Daig pa tayo, Malalim. matatanda. Kaya gustong-gustong ka-co-host si Migs eh. Oo. Mhm. So, yun. Totoo yun, Migs, no? Yung text mo. Mhm. Okay. Mamaya po pag-uusapan din natin ang buhay na walang hanggan or life everlasting. And of course, ang buhay ni Blessed James Alberion sa second part po. And in the meantime po, mag-text lang po kayo, babasahin namin at isi-share sa mga listeners ang mga text messages ninyo. So para na rin po kayong nandito dahil nagko-contribute kayo sa mga messages na naririnig ng mga tao, ano po. Para na rin kayong nag-e-evangelize kapag ka po nagte-text kayo. And there Opo. are listeners na natatouch po hindi lang sa sinasabi namin kung hindi sa mga text messages nyo. Malay nyo, mas natatouch pa sila sa mga text messages nyo. Si Brother Alfred pala yun. Si Brother oo. Alfred pala yung nag-text. Okay. Sige po, text lang po kayo. In the meantime, kinig po tayo ng isang religious music. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan.
Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo at tinatalakay po namin ni Sister Day ang gospel natin ngayon na punong-puno ng pangamba and at the end punong-puno naman ng hope, ng joyful expectation po. At sabi ko nga po kanina, dahil po, for how many days sunod-sunod talagang ang gospel natin, no, talaga pong natin na mag sa Sunday po bagong calendar, New Year, yan kumbaga. Kaya nga po ng Gregorian calendar natin, sabi ko nga from January to December, pero ngayon na ngayong ito. Kaya ordinary time. Kaya po dahil mag-e-end na, siguro po isisingit po natin ang life everlasting na topic. Dahil pareho kaming katekista, medyo magkakatikais po muna kami ngayon ng konti about buhay na walang hanggan. Okay, in the meantime po, si Blessed James Alberion. No? Okay, may gusto kang i-contribute na tungkol sa kanya, Sister Day, si Blessed James Alberion, founder ng Pauline Family, St. Paul. Oo. Ay, ang pinaka-significant na natatandaan ko lang tungkol sa kanya siya yung founder ng Pauline na mga congregation, no? At saka siya din ay mahilig mag-ano sa mga youth. At nag-publish siya ng magazine tungkol sa mga youth also. At siya din po ay mahilig mag-contemplate, contemplative life, yung mahilig magdasal. Kung minsan 4 hours daw, minsan nagdasal siya ng 4 hours So, hindi tayo magtataka kung bakit naging santo siya. No? Dahil lang yung taong mapagdasal daw, talagang nakakonect siya kay Lord. So, natural, magkakaroon siya ng energy na dumadaloy because of that connection through your prayer. Ganun kahalaga po ang prayer natin. Yun. So, yun ang natatandaan ko lang pinaka-prominent na tungkol sa kanya. Okay. So, yung mission po niya to preach the gospel to all peoples in the spirit of Apostle Paul. Kaya nga po yung founder siya ng Pauline Family, no? The spirit of Apostle Paul. And sa kanyang mission po, sa kanyang ministry, ginamit niya yung modern instruments of communication. At makikita po natin, madami silang libro, ang St. Paul. Meron din po sila yung Daughters of St. Paul. Actually po, nagtitinda kami ng mga books nila sa mga religious stores natin, no? Iba't ibang klase ng libro, iba't ibang klase ng mga prayer books, dami po, no? Sa kanila po, sa kanilang ministry na siguro natawag nating print ministry po, no, mga books yan. Yun po yung mission niya, no, yung naging founder, no. At the age of 16 po si St. James pumasok na sa seminary, no, Seminary of Alba. Po siya, Italian yan, and then na-meet niya yung isang pare doon na magiging guide niya, magiging friend niya, magiging advisor niya for 46 years. Yan. At yun ang nagbigay ng direksyon sa buhay niya. So, tama nga po yung sinabi ni Sister Day na nagdasal siya ng 4 hours sa Blessed Sacrament. At yung pagdarasal po niyang yun, na-contemplate niya yung future in the light of God. Meron daw lumitaw na particular na ilaw, light, na para bang nanggagaling sa host, sa hostya. And then, this made him rouse in his sense of obligation na, sabi po ni St. James, kailangan may gagawin ako para sa Panginoon at para sa mga tao itong century na to, sabi po niya, no. So, parang naramdaman po niya na he was obliged to serve the church, no. Kaya, ayan po, nung June 29, 1907, naordinahan siyang isang pare. At nag-serve siya as spiritual director sa major and minor seminarian sa Seminary of Alba
kung saan nagturo siya ng iba't ibang subjects, no? And of course, particularly theology and philosophy. Matalino itong taong ito, no? Itong santo na to, no? Yung charism niya talagang nasa mission na kineri niya. And this is the St. Paul publication, Society of St. Paul. Yan. Meron po tayong stores dito sa Pampanga, no, ng St. Paul. Actually, suki din po namin sila, no. Kumukuha kami ng mga books sa kanila. Ayan. And then si Father James Alberion, pinromote niya yung printing of popular editions of the Bible. At saka ginamit niya yung pinakamabilis na instrument nung panahon na yon, periodicals, yan, dyaryo, para i-spread ang message ng Panginoon. Yan. Okay, so yan po ang santo natin, isang magandang halimbawa para sa atin at isang magandang tularan po, ang buhay niya. Okay, Sister Day. Punta na tayo ngayon sa special topic natin as catechists. Oo nga, life everlasting. Sige, go. Go. Alam mo, sa totoo lang, Sister Zon, kapag pinag-uusapan yung last article of faith na yan, parang yung parang ang hirap ang hirap i-touch kasi hindi pa natin nakita yan Oo nga. Hindi pa natin nadanasan. Explain sa mga bata. Oo nga. Paano mong ina-explain yan? Hindi pa tayo galing dun no? Oo nga, mahirap Ang tanging alam lang natin i-explain dyan yung tungkol sa ang nakalagay dyan sa Bible palagi sa atin Ako lagi kong pagka natatakot, no? Ang lagi ko na lang sinasabi ay yung lagi natin na dinadasal pag merong patay di ba? Pag yung sasabihin sa Psalm 23, 4-6 is, even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side, with your rod and your staff that give me courage. You spread the table before me in the sight of my foes. Only goodness and kindness follow me all days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord all years to come. So dito parang ang sarap pakinggan na, no? Kahit na ako ay palilibutan ng lahat ng uri ng masama, sabi niya, hindi ako matatakot. Kasi nandyan ka, Panginoon. At ikaw ay higit na makapangyarihan sa kahit kanino mang masamang nilalang o masamang pangyayari sa mundo. At sasabihin pa niya sa'yo dito, sarap pakinggan na tanging kabutihan lang ang mananatili sa'yo habang buhay ka. At pagkatapos naman nun, ikaw ay uuwi na. I will dwell. Sabi niya, ako titira na sa tahanan ng Panginoon sa habang buhay, habang sa katapusan ng panahon. Yun lang talagang ako nagkakaroon na ng kapayapaan ng loob. Which reminds me, Sister Zon, kahit ang ating Papa, inamin niya na siya hindi natatakot mamatay. Ang natatakot lang niya ay yung sakit daw na madarama niya, physical pain. Kamukha ko siya. Oo nga, mahina ako sa physical pain. So yun, ang lahat ng bagay sa mundo may hangganan at ang pagkatapos naman nun ay buhay na walang hanggan. Yun. Kanya-kanyang tayo siguro. Ako naman, sa physical pain, doon naman ang lakas ko. Ay, buti ka pa. hindi ako bumibili ng pain relievers. Minsan, di pa ako bumili. Tapos pag nilagnat ako, inom lang ako ng tubig, ng mabuti juice. Ka pa. Hindi ako bumibili ng gamot sa lagnat na tapos nawawala. Kasi, yun nga, natitiis ko na kung meron strong sa akin, ang strength ko ay to manage physical pain. Yun ang, siguro blessing ko yun. It's a ang blessing. dalang ng ganyan. Ako weakness ko yan talaga. Yun ang isang may pagmamalaki ko, yung managing physical pain. Ako naman, kaya uminom ako. Ako din, hanggat maaari, ayaw ko uminom ng pain reliever Kaya lang, kung minsan, pag meron kang talk, pag meron kang tatrabahuhin sa apostolate mo, kailangan kang pumunta sa prison, kailangan kang magturo, kailangan kang mag-talk. So, wala akong choice kung hindi uminom ng gamot. Kasi hindi ako makakapag-talk ng mabuti kapag meron ako nararamdaman na physical pain. So, yun ang ginagawa ko na lang. So, after that,
pagkatapos ko nang ginawa yung dapat kong gawin, then magre-rest lang ako. Ayoko nang uminom ng ikalawang beses. Yun lang, just to keep me up and able sa panahon na ako may gagawin sa araw na yon. Yun. Ako one time, mga 2 to 3 weeks ago lang, grabe ang sakit ng ulo ko. Talagang napapangiwi ako sa Ako rin, sakit. nangyari sa akin Oo, yun. kasi para akong lalagnatin, no? Talagang sa ulo pumunta. Papangiwi ka talaga sa sakit. Aray! Pero, na-manage ko. Sabi ko, Lord, this too shall pass. Natulog ako. Tapos pagkagising ko, wala na. Wala na, no? Oo, minom no? ako ng maraming Tubig. calamongs at Oo. saka yun nga Yun ang maganda. Calamansi juice. Then, inihiga ko lang. Pag nadatnan ka ng ganyan sa bahay, pwede mong ihiga no? Oo, Ihiga mo paano lang. kung natiis yun? Sabi ko, ano ito? Baka brain cancer na to. Sabi ko nung una, no? Pero hindi, kaya ko pa. Sabi ko, nakaya ko. Pero yung pain, kung tutusin, grabe. Pero nakaya ko. Nakayanan mo. Oo, Mabuti hindi ko naman, alam ano? kung paano. Hindi kasi ang pilido mo kayanan eh. So nakakayanan mo. Pagdating sa managing pain, yun At ang na, swerte mo naman. ko. Ako, yun ang madalas ikinagagalit sa akin ni Tito Dan dahil berat ko. Yung ano ba yung konting sakit lang talang kala mo mamamatay na ako yung tipong ganon. Pero ngayon na nag-iisa na lang ako, naalis na ng konti yun. Wala na akong pagbeberatan. Usually, tama ka, usually pagkaganyan kasi, parang nasanay ka lang na nagbobonding sa Yun, Tagalog. oo. Meron ka kasi Nagbobonding ka, oo. anuhan. Ayoko ever since kasi, Oo, dependent, wala Oo ako. nga naman. Kaya whether you Wala like it or akong not, papagdiskitahan. magpapakatatag ka. Wala akong Kakayanan mo. pagdiskitahan. Ako meron akong pinag-anuhan ako para so, akong yun bata. siguro ang difference. Okay, may isang texter muna tayo from 1613. Sabi niya, si anito, si Mang Amando, yung regular texter Magandang gabi natin. po, Mang Amando. Ayan, magandang gabi po. Ang nilalaman ng gospel ay nagpapaalala sa akin ng popular saying, survival of the fittest, elimination of the unfit. For anyone living according to God's ways and fulfilling God's will, there is nothing to worry. The end of the world will mark God's final victory over sin and death. Jesus urges us to remain faithful. He is coming to save us. So why be afraid? Sabi niya, stand erect and raise your head. Thank you po. Wow, ganda ng naman. sharing. Thank Parang, you. As usual, maganda yung sharing niya. Inspired akong basahin Oo habang naman. habang naano ko yung cellphone gumaganda. Inspired akong basahin iyan. Salamat po, Mang Amando. Okay, sige. At saka, dun daw sa word na everlasting, parang, Life everlasting. oo, yung buhay na walang sense of time na yun dahil tuloy-tuloy na yun, wala nang interruption. Tsaka, parang ang spirit daw natin ay it will make us then perfect. Ang fulfillment ng every dimension of our present human lives. Lahat na mga bahagi ng ating pagkataong panlupa ay magiging perfect. So, ibig sabihin wala nang mintis, no? It is because ang espiritu daw ang siyang magiging magkukos noon, no? Kaya everything during our that life everlasting is perfected. Yun, no? Ang ganda, flawless na tayo, Sister Zon, di ba? Sa katawan at sa ating kaluluwa, di ba? May dalawang larawan daw ng buhay ang life everlasting, no? Buhay na walang hanggan. Yung una, walang hanggang kapahingahan, no? Ito ay pagkaloob mo sa kanila, sabi nga, no, Panginoon, at itulot mong sikatan sila ng yung pangalawa, walang hanggang liwanag. Yun, dalawang dalawang larawan ng buhay, no? Walang hanggang kapahingahan at walang hanggang liwanag. No, siguro pwede rin natin sabihin yung walang hanggang kapahingahan is peace, no? Yun nga, sabi nga ni Saint Augustine, no, nilikha mo kami para sa iyo at ang aming puso ay balisa hanggang hanggang sa ito'y mahimlay sa iyo, 'di ba? Sinabi ni Saint Augustine 'yon, ano. At saka yun na nga, no, yung 'di ba pag tayo nagdadasal para sa isang
mahal nating yumaho, hindi ba yung eternal rest, no? Eternal, walang hanggang kapahingan, no? Oo. Tapos perpetual light. Ibig sabihin, ikaw yung namumuhay na sa liwanag. And it is our Lord Jesus Christ who is the light of the world, no? So, ganun daw, kapag ang sarap yata, no? Yung life everlasting na lang. Yun ang na-anticipate ko na matikma sa buhay ko, yung ganyan, no? Yung, ibig sabihin, talagang wala nang negative sa buhay natin, wala nang mga imperfections, wala nang mintis, lahat ay tama-tama, lahat ay perfecto, no? Ano ba perfecto sa Tagalog? Basta perfect. Perfect. Oh, everything is perfect. Walang sense of time, walang sense of dimension. Everything is according to God's image na. Okay, Okay. may texter pa? Oo, ito. Sige. Sabi niya, galing kay 6456. Sabi niya, good PM po. Papray over ko po si Cyron Matt Escano. Sa matinding ubo niya, naway magkaroon na ng work si Cillian. Si Cillian ba yun? Cillian May. Salamat po. And God bless. Ayan lang po. Sige po, pagdadasal po natin. Sige po, isama po namin sa prayers namin. Kasi nga po, talagang uso po ang ubo ngayon dahil change of weather, no? Gumiginaw na ang panahon dahil nga, di po ba, pag nagpapasko, talagang malamig. Kaya, actually po, yung ganyang panahon, ang dami daw nagpapadoktor, no? Ay, oo. Which is normal lang, wag po kayong matakot kasi normal lang sa change of weather natin. Padating na po yung malamig, yung maginaw. Kaya ilabas nyo na po yung mga sweaters nyo. Yan. Ay, giniginawa ko ngayon dito sa booth, no? Naka-aircon. Kaya ilabas na po yung mga nakatagong sweaters. Yan. Oo, tsaka tipid na sa kuryente. Oo nga, ihanda na po. Opo, kung hindi na kailangan ng yung magdamag na aircon. Okay, meron pa akong isang texter from 1078. Sabi niya, a life without God and a problem is abnormal. But a life with God and having trials is normal. Mayap abengi po kaya kayo. PJ. Yan. Thank you, PJ. Tama yun. Kasi, pagka may trial daw sa buhay natin, normal yun. Kasi pag walang trial, totoo yun, abnormal. Kasi lahat naman tayo dumadaan ng ng mga trials sa buhay. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, hindi nangangahulugang mayaman ka, lahat nabibili mo, lahat gusto mo, wala kang trials. Walang perfecto dito sa mundo. So, totoo po yung sinabi nyo, no? Thank you sa sa message ninyo. Yan. Okay, meron pang isa. Welcome po, Sister Son and Daisy, ang radio program Barkadahan kay Kristo, and the men and women behind it is the source of my inspiration to be a part of your program. Salamat din po. Uy, sino po siya? Nakakatabang puso. Oo naman. Nakakawala ng gutom. Oo po. Sino po sila? Hindi sinabi. Hindi. Naku, kung sino man po kayo, pero salamat. Naku, kung nandito lang po si Father Pep, I'm sure tataba din ang puso niya. Naku, salamat po. To God be the glory. Opo, thank you very much po. No, kahit papano in our own little ways, nakakatulong kami. No po. Maliit na bagay lang po yan, pero para sa inyo malaking bagay. Sa amin parang nakaka-inspire po. Okay. So, okay. Salamat po kung sino man po yung nag-text. Nakakataba ng puso. Okay. Nakakabigay ng push pa more. Ba? Narinig ko yan. Hashtag hugot. At saka hashtag bisbuhay. Okay. So, sige, ituloy natin. May time pa. Ay, konti na lang. Sige. Last na lang na paliwanag natin sa life everlasting. So, meron ka, Sister Zon? Sige. Siguro yun ngang kanina nasabi ko, yung dalawang panatilihin ang buhay, ang hindi pananatili ng buhay lamang ang
kahulugan ng uri ng buhay natin ngayon, kung hindi yung walang hanggan, lubos na kaganapan ng bawat dimension ng ating pangkasalukuyang buhay sa daigdig. No? Of course, kasama rito ang pangkatawan at ang pang-espiritual. Hindi lang po yung kailangan ng katawan natin, kung hindi napaka-importante yung our spiritual life. Po. At ito po ang magiging daan natin sa buhay na walang hanggan. Kung napakaganda po ng spiritual life natin dito sa mundo habang nabubuhay tayo, at marami pa pong time para in-nourish natin yung spiritual life natin. Totoo yun. Kahit nasabihin nyo pang 65 na kayo ngayon, 70, may time pa po. Na. Opo. Wala kasing walang pinipiling age. Kahit 90 ka pa, as long as alert pa yung mind mo, no, magagampanan mo pa yung mga spiritual works. Kaya pa po. Hindi natin pwedeng sabihin it's too late. It's never too late. Kasi nga pagdating sa life everlasting, there's no more sense of time. No, kasi lahat ay magiging perfect na and heavenly and divine. So di ba? Maraming description ng life everlasting, Sister Zone, pero dito English ito. Pero dadaanan lang natin briefly. Sabi ng ganun dito, no longer will we have to lie to ourselves that we may enjoy now will last forever. So lahat may katapusan. It will not, but it will be returned 100-fold. O biro mo, yung mga ginawa daw natin mabuti ay babalik ng 100-fold. No longer must we fear and disguise the reality of death. We will die, but live evermore fully in Christ. So, ibig sabihin, mamamatay nga tayo, pero yun ang magiging pinto para magsimula na yung ating buhay na walang hanggang kasama si Kristo. At sabi pa nga, no longer need we deplore the fleeting transitory character of time that drains away even the memory of our earthly. So, yung mga iniisip natin na may mga hangganan, yung mga struggle natin, mawawala na yan, no? These momentary sparks of joy will be brought together. So, magsasama-sama yung joy na yan na sa eternal life of the risen Christ. Yun, tsaka wala na daw yung mga physical na mangyayari sa atin na nakakasakit, na nakakatakot, pero we shall be made whole, yan, buo, as new creation of body and soul. Naku, sarap nun. Yung katawan at kaluluwa natin magiging perfect at no longer will solitary emptiness and loneliness threaten us. We will be received, naku, itong sarap. Tayo daw ay tatanggapin sa nakasama ni Kristo at lahat ng miyembro sa tamang panahon na yon. Tamang panahon. Ay, ang sarap naman nitong mga description nito. Ng life everlasting. Okay, so napakabilis closing naman ng prayer oras. muna, and then kung may announcement sige. Closing prayer po. Lord God, who raised up in your church Saint James Salverion, your priest, to proclaim your Son as the way, the truth, and the life through the many forms of communication, grant we beseech you that we may follow his example and devote ourselves to preaching the gospel to all the nations. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Okay. Yan, okay. So, wala tayong announcement? Yun nga, ang announcement ay yung mga nasa bikarya ng Holy Family, ng mga katekista. So, sa Saturday po, ay kanilang updating and reformation program. No? Yung batch 2 ng ating updating and reformation program. Kita-kits po tayo sa Sabado sa St. Augustine College sa Florida Blanca. Okay, sige po. Sige. Magpapaalam na ba? Okay, paalam ka na. Sige, sasabay ko na yung pagpapaalam ko. Maraming salamat po. At kami po ay sinamahan ninyo sa loob ng 1 oras. At muli, lagi ko pong pinagbibilin sa inyo. Tayo po ay magdasal lang sabay-sabay tuwing alas 9 para po sa lahat ng ating mga intentions at sa ating lalong-lalo na kasama ng ating mga kapatid sa Pampanga Provincial Jail. Samahan po natin sila at tandaan po natin, huwag tayong matakot dahil ang buhay na walang hanggan ay isang buhay na dapat lang nating madamang masarap sa ating kalooban. So, paalam po, Lala. Okay.
So, ito po Sister Zon, sana po may natutunan tayo sa mga sunod-sunod na pag-aaral natin ng study of end times. No po, na yun nga sabi ni Sister Day, huwag tayong matakot. Instead, we should be joyful na someday, mamimit natin ang Uuwi Panginoong Jesus. Uuwi tayo sa Kanya. Kasi hindi po ito ang tunay nating bahay. No? Ang mundo ay hindi po ang tunay nating bahay. Meron po tayong tunay na bahay na nakalaan para sa atin at ito po ang inihahanda ng Panginoon para sa atin. So po si Sister Zon nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo hanggang bukas po, Friday. At makakasama na po natin si Father Pep bukas. Thank you very much sa mga texters, sa inyong walang sawang nakikinig. God bless po. Goodbye. Pag-ibig ang siyang